Channel. Eto, mainit-init pa po, mga kabida, breaking. Sinampahan na po ng indirect contempt, sa Korte Suprema, mga kabida, ito hong si Senate President Tito Soto, Ang nagsampa po ng indirect contempt ay wala pong iba, itong grupo ng mga abogado, na pinamumunuan po, mga kabida, ni Attorney Ferdy Topacio. Alright? Ito po ay may kaugnayan doon ho sa mga hindi ho magagandang salita daw, mga kabida, ni Senate President Tito Soto laban ho sa Korte Suprema at laban ho sa mga maestrado po ng SC, mga kabida, Ito po ay may kaugnayan doon ho sa pagbasura po ng SC sa motion for reconsideration po ng House of Representatives, na baliktarin po yung nauna nilang desisyon noong July 2025 kung saan po ang articles of impeachment po, mga kabida, laban ho kay Vice President Sara Duterte ay idineklarang unconstitutional o labag sa saligang batas po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong post ng Batas PH. Pro-Duterte lawyers led by Attorney Ferdinand Topacio have filed a petition for indirect contempt against Senate President Tito Soto over his remarks criticizing the Supreme Court's ruling that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Ayon. So, last week po natin narinig na magsasampa ng indirect contempt itong grupo po nito Topacio po, mga kabida. At sa wakas, ngayon lang po, tinupad na po nila yung kanila sinabi po last week, laban ho kay Senate President Tito Soto, mga kabida. Okay, kung maalala po natin, naging controversial po ito si Senate President Tito Soto, dahil ho sa kanyang maaanghang na mga salita laban ho sa Korte Suprema, laban sa mga maestrado, mga kabida, dahil lang po doon sa pagbasura po, mga kabida, with finality. Alright? Dito ho sa motion for reconsideration po ng Kamara, Gusto kasing baliktarin po ng Korte Suprema, ng Kamara de Representante, ito hong nauna po nilang desisyon, okay, declaring the articles of impeachment filed by the House, okay, noong February 2025, mga kabida, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Pero iminasura po ito noong July 2025, mga kabida, Patapos pong sabihin po ng Korte Suprema na nilabag po ng House of Representatives ito hong one-year bar rule, Okay? Sa pagsasampa po ng impeachment complaint against the Vice President. Alright? Marami hong sinabi po ito hong si Senate President Tito Soto against the Supreme Court. Okay? Although, maintindihan po natin, yung kanyang frustration, alright, mga kabida, dahil unang-una po, taliwas po sa kanyang paniniwala, okay, na ang decision po ng SC ay mali. Alright? At ito po ay nagdudulot daw ng misinterpretation po, mga kabida, ng saligang batas. Alright? Sinabi din ni Soto, mga kabida, na inamyandahan daw ng mga maestrado ito hong saligang batas natin, dito ho sa naging desisyon po sa articles of impeachment against the Vice President unconstitutionally. Ibig sabihin po, labag sa batas o labag sa saligang batas po, yung kanilang interpretasyon, okay, sa kaso ho ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kaya ang dami hong nagalit po dito ho kay Senate President Tito Soto. Maraming mga abogado din na medyo nasaktan, okay, sa ginawa po ni Tito Soto sa mga maestrado po ng Korte Suprema, At in one instance po, mga kabida, sinabi po ng Senate President, na posibleng meron daw hidden agenda itong mga maestrado, ng Korte Suprema, which nagpalala po sa disappointment ng ilang mga nasa legal circle, mga kabida. Although alam natin na happy po itong legal circle, itong mga abogado po dito, mga kabida. Meron pong kampe kay Tito Soto, meron pong against doon ho sa pananaw po, ni Tito Soto, mga kabida. Pero sa paningin ho ng grupo po ni Attorney Ferdy Topacio, mga kabida, binastos daw ni Tito Soto ang Korte Suprema. Hindi daw niyan nirespeto yon, which tantamount doon ho sa
citing the Senate President, okay, of indirect contempt, mga kabida. No? Eto, para maintindihan po natin, okay, ano ba talaga itong indirect contempt, mga kabida? Bakit po inihain po ito ng mga abogado led by Attorney Ferdito Pasio? At ano po ang penalties po dito, ano, mga kabida? Ito po ba ay isang criminal case? Maihahambing ba natin ito sa isang normal na kaso, ano, na isinasampa po, mga kabida, dyan po sa piskalya at eventually dyan sa mga lower courts? Eto, babasahin ko lang po itong research ko, mga kabida, patungkol ho sa indirect contempt. What is indirect contempt? In simple terms, okay, indirect contempt is contempt not committed in the presence of the court. All right? Like disobeying a Supreme Court order. Okay? Hindi po pagsunod sa order po ng Korte Suprema, ano, mga kabida, katulad na lang po ng TRO, injunction, status quo, order. Alright? Pangalawa, filing pleadings with false statement. Alright? Okay? Pangatlo po, harassing or threatening parties, witnesses, or lawyers. And then, publishing content that tends to obstruct or degrade the administration of justice. And then, refusing to comply with lawful court processes, ano? Alright? So, dito ho sa mga sinasabi ko dito, mga kabida, alin ba dito yung violation po ni Tito Sotto, ano? Disrespecting, okay? Disobeying, ano? I guess dito ho sa disobeying, ano? Order po ng Korte Suprema na deklara itong articles of impeachment as unconstitutional against Vice President Sara Duterte, ano? Mga kabida, ano po? Okay? Ito hong indirect contempt, makikita po natin ito, ano, mga kabida, sa rule number 71, ano, ng Rules of Court. Okay? At ano po ang magiging penalty po sakali man po guilty ang isang tao, okay? O di kaya ito hong si Senate President Tito Sotto, ano, ng indirect contempt, mga kabida. Ang mangyayari po sa kanya dito, maaari po siyang patawan po ng fine. Alright? O anong tawag po dyan? Bayad. Ano? Magkano po ang ipapataw po kung sakali man po guilty itong si Senate President Tito Sotto? According to my research, nasa 30,000 pesos lang po, ano, ang kanyang fine. Alright? At meron pa, may imprisonment pala ito, ano, mga kabida. Okay? Ilang taon, ilang buwan, kung sakali man po guilty sa indirect contempt ang isang tao, ano, mga kabida. Alright? The Supreme Court says, okay, an imprisonment up to 6 months. Okay? Doon ho sa mapapatunayang guilty po, ano, sa indirect contempt, mga kabida. So, 6 na buwan at hindi ho ito lalagpas sa 6 na buwan yung kanya hong imprisonment. The court has discretion to impose fine only, jail only, or both, depending on how serious the contemptuous act is. In some cases, the SC can impose stiffer sanctions if the contempt is blatant, repeated, or undermines the authority of the court. Okay? Coercive sanctions to force compliance. Alright? The court may order detention until the person complies or additional daily fines until compliance. So, it's not just punishment. Sometimes it's meant to compel obedience. Ayun. So, para magtanda ang isang tao at susunod sa order ng Korte Suprema, ito po. Okay? Ikukulong po ang isang guilty, mga kabida. Alright? Additional consequences depending on who you are, ano? If the contemnor is a lawyer, kung abogado daw ito, ano, mga kabida, possible disciplinary action, suspension, or even disbarment. Contempt findings can be used as basis for administrative sanctions. A public official may face administrative
liability, can be cited as evidence of grave misconduct or insubordination, can affect the career or position. A party to a case, the contempt finding can hurt their credibility and weaken their case. Is there a criminal record? No. Indirect contempt is not a crime in the usual sense. Okay? It's a quasi-criminal. The penalty is imposed to protect the authority of the court, not to punish a crime like homicide or estafa. It does not result in a criminal conviction record, but it is still a serious judicial sanction. Right? And the person appeal or question the ruling. If the Supreme Court itself finds someone guilty of indirect contempt, generally that's final. Okay? There's no higher court to appeal to. The only practical remedy is, number one, motion for reconsideration, asking the SC to reconsider its own ruling. But the SC rarely reverses contempt findings unless there is a clear legal or factual error. So yon, mga kabida, yun po yung contempt or indirect contempt. Pwede kang makulong hanggang 6 na buwan, mga kabida. Pwede ding patawan ka ng fine na hanggang 30,000 pesos or both. Pwede fine at saka imprisonment po. Depende sa Korte Suprema. Discretionary kasi nila yon, mga kabida. Kung ano po ang ipapataw na penalty doon ho sa convict, mga kabida. Okay? So, eto, ang tanong po dito, makukonvict kaya? Okay? Na idedeklarang guilty, ito kong si Senate President Tito Soto, mga kabida. Hindi po siya spare po dito porque Senate President, hindi na po siya pwedeng sampahan po ng indirect contempt, No. Hindi po, Kahit sino po, kahit sino o anong antas man sa kanyang pamumuhay o posisyon po, mga kabida, maaari pong sampahan po ng indirect contempt, mga kabida, sa pambabastos at hindi ho pagsunod sa utos o order po, mga kabida, ng hukuman o Korte Suprema. Po. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw? Please comment.